ganun nga, no? Iba, iba po ang damdamin ng, ulitin ko lang, hindi, ang sinasabi po doon ay sa verse 16, ano po? Nabanggit pa kasi kanina yung 26, iba naman yung 26. Po. Iba po yung damdamin ng kumakaladkad sa kinakaladkad. Yung kumakaladkad, mga kapatid, para bang gagawin niya ang lahat. Gagawin niya ang lahat para sa kapakanan nung kanyang gustong iligtas. Ito naman po, mga kapatid, na ililigtas, gamit talaga tong reklamo. Iba yung nararamdaman nito. Kasi feeling niya, iba ang feeling ng ano eh. Yung inililigtas, tsaka yung magliligtas, magkaiba po ng damdamin yan. Magkaiba po ng senaryo yon. Magkaiba po ng feelings, kumbaga. Feeling po kasi nung, bawa, kinakaladkad ka, iba yung feeling mo, lalo na pag nasasaktan ka. So, yung kumakaladkad naman, gagawin niya ang lahat para lang mailigtas ka. Ganyan po yung nangyari sa atin ngayon. Ginagawa ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, ang lahat ng kapamaraanan para sa kapakanan natin. Yung iba naman, dami namang reklamo kasi iba yung damdamin, kaysa naiinip na, kaysa ganito, kaysa ganyan, marami ng reklamo. Kasi iba nga yung damdamin eh. Iba yung damdamin ng ililigtas. Iba din yung damdamin ng magliligtas. Iba yung damdamin ng ginagawa ang lahat ng paraan para sa kapakanan po ng maliligtas. Iba naman din po yung nararamdaman kasi feeling po niya, inaapi siya, feeling niya, wala na siyang karapatan, feeling niya, yan. So, magkaiba po yun. So, pero sa bandang huli po nun, pagkatapos po ng lahat, minsan pagkatapos na ng lahat, tsaka lang natin nare-realize. Sabi nga yung isang mahalagang bagay naiintindihan mo lang kapag katapos na yung kaganapan. Ganyan naman yun, di ba? So, ang sabi po dito, balikan lang po natin yung 26 kanina, kasi nauna. So, ang sabi po dito kanina, ang sabi po ng 26 kanina, huwag kayong lilingon. Kasi may sinabi po dyan na huwag kayong lilingon. So, ibig sabihin, pag sinabi po, bago po natin basahin na po, pag kayo ay ililigtas, huwag po kayo, pag sinabi po rito, huwag kayong lilingon. Ang bilin po dito, kasi ang ililigtas po rito yung pamilya ni Lot eh. Ang bilin po ng anghel, huwag kayong lilingon. Alam niyo po kasi kapag ang isang tao ay inililigtas, lingon po ng lingon yan. Marami pong nakikita yan. Ibig sabihin, katumbas po niyan is napakaraming katuwiran. Napakaraming katuwiran. Kagaya po nung ililigtas sila, ang bilin po sa kanila, huwag kang lilingon. At ang kadahilanan po bakit hindi sila pinalilingon kasi maaaring maabala yung kanilang pagtakbo, maaaring maabala yung kanilang pagtago. Ganon din po sa atin, no? Yung atin pong kaligtasan ay naabala po. Halimbawa, marami po yung dahilan. Kaya, habang marami po kasing katuwiran, medyo parang ano po yan para kang nasa kumuloy habang nagpapapalag ka lalo kang lulubog. So, ganyan po. Kaya ang sabi po dito, wag lilingon o wag nang mga ngatwiran pa. Pero, ang asawa po ni Lot, mga kapatid, ganito po ang sinabi. Yung asawa po ni Lot, mga kapatid, kasi ay makita natin yung asawa ni Lot kasi. Basahin nga po natin. Yan. Sabi po rito sa 26, ngunit lumingon ang asawa ni Lot kaya't ito'y naging isang haliging bato. So makita po natin, mga kapatid, sa bawat senaryo po ng pagtutol, sa bawat senaryo po ng paglabag, o sa bawat senaryo po ng hindi pagsunod doon sa mga tagubilin, meron pong mga senaryo na nagiging kapahamakan. Nagiging kapahamakan po. Ang hirap lang po rito, pag sinabi po natin kapahamakan, meron po dalawang klase. No? Posible po doon sa katigasan ng iyong ulo ay mapahamak ka
posible din po na napahamak ka na, nandamay ka pa. Yan. Dito po sa senaryo mga kapatid na pagliligtas doon kay Lot, hindi po nadamay, hindi po napahamak yung buong pamilya. Ang napahamak lang po ay yung asawa lang ni Lot. Po. Yan. Maganda po kung gano'n ang mangyayari. Kung matigas ang ulo mo, marami kang katwiran, marami kang nakikita, kung mapapahamak ka, ikaw lang. Ang iniiwasan po ng ating gobyerno, alam niyo po mga kapatid, yung COVID po kasi, ang COVID kasi para bang 1:10. Alam niyo po mga kapatid, pag sinabing 1:10, yung isa, posible pong makapanghawa ng 10. At yung 10, posible pong makahawa ng 100. At yung 100, possible po na makahawa ng 1,000. At yung 1,000 ay possible makahawa ng 10,000. Yung 10,000, makakahawa po siya ng 100,000. At yung 100,000, possible po na makahawa ng 1,000,000. Ganyan po kabilis. So, ibig sabihin, mabuti na lang yung kay Lot kasi nung napahamak siya, hindi siya nakapanghawa, hindi niya nahawaan yung pamilya niya. Yung COVID. Pag nakahawa yung COVID ng isa, posibleng makahawa ng 10 hanggang sa parami ng parami. Simula po hanggang sa maging pasimula po, 1, 10, ganyan, hanggang sa maging pandemic na siya. No? At hindi lang po pandemic, parang naging super pandemic na kasi naging sa panahon natin ngayon. Kasi naging buong mundo na. Marami ng bansa. So, ganun po. Kaya, ganun din po mga kapatid yung pangyayari sa atin sa buong mundo. No? Na sinasabi ng banal na kasulatan. Ito na po ay buo na po sa kabuuan. Kaya ang mensahe po natin ngayon ay maaari po nating pamagatan na ang COVID at ang kasalanan. Yan. Kasi po, yung kasalanan po mga kapatid, parang kagaya din po yan ng COVID. No? Nagsimula lang po sa isa. Nagsimula po doon sa isa hanggang sa nakarating po, no? Sa lahat na. Ganito po yung ating mabasa. No? Mabasa sa sinasabi po ng Genesis chapter 3. No po? Sa Genesis chapter 3, no po? Yung epidemya naman ng kamatayan. No? Sa Genesis chapter 3, mabasa po natin dito sa verse 1, ano po yung sinasabi, tingnan nga po natin. Ang ahas nga ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang pinagbabawal ng bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kanin ang anumang bunga ng halaman, huwag lamang ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna niyon. Subalit, sinabi ng Diyos na huwag kaming kakain, ni hihipo man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. So, ibig sabihin, no, kung babasahin po natin yung kabuuang istorya, ito pong istoryang ito, meron pong isang bagay na inihiwalay ang Panginoon na huwag gagalawin. Yun nga pag matigas talaga ang ulo mo at hindi ka marunong sumunod, nagkakaroon talaga ng. So, dito, mga kapatid, ang istorya rito, sila ay nadaya. Sila ay karoon ng kamatayan. At yung kamatayan dito, mga kapatid, ay para rin po itong COVID-19. Po. Ang COVID-19 po kasi, pagka nahawa ka, hindi naman ibig sabihin nahawa ka, tigok ka kaagad. O pag nahawa ka po ng COVID-19, possible po na kung marami kang pera, makakasakay ka pa ng eroplano, makakabiyahe ka sa iba't ibang bansa, po, na hindi mo alam na meron ka ng COVID. At hindi mo din alam na nakakapanghawa ka na. Yan. Hindi po ganon. No? So, ganon din po yung nangyari dito. Nung nakakain po sila ng bungang kahoy, hindi po ibig sabihin na namatay siya kaagad. Nakarating pa siya kay Adan, at pagkarating niya doon kay Adan, nakakain din si Adan,
At pagkatapos nilang kumain, nagkaroon na po sila ng sintomas. Alam niyo po ba mga kapatid ang sintomas ng kasalanan? Ang unang-unang sintomas na meron kang kasalanan na gawa, unang-unang sintomas, takot. So, ganun din po yung nangyari kay Eva at kay Adan. Nung narinig na nila na naglalakad sa halamanan, ang ating ang ating Panginoon o ang Diyos na may likha sa kanila, nagkaroon po sila ng takot at sila po ay nagtago. Yan po yung unang-unang sintomas, no? Na tayo ay napahamak. Unang-una pong sintomas, takot. Sa COVID-19 po mga kapatid, sintomas, meron ka munang sintomas na mararamdaman. Yan. At ang sintomas po mga kapatid na tayo ay nahulog na sa kamatayan, sa kasalanan, sa kamatayan, ang sintomas po una ay takot. Pangalawa pong sintomas, ang sabi po dito, no? Ang mabasa po natin diyan, sila po ay inihiwalay na. Inihiwalay na po. Galing po dun sa Garden of Eden, no? Inalis po sila sa Garden of Eden. At ang sabi po dito, at isang sintomas dito, maghihirap na tayo. So, ikaw ay maghihirap, kakain ka sa sarili mong pawis, kakain ka sa sarili mong hirap, hanggang sa ikaw ay mamatay. So, ganyan po mga kapatid, nagdulot, no? Ganyan po naging pandemic ang kasalanan. Tayo po ay nagkaroon ng takot. Natatakot po tayong mamatay, natatakot po tayong maghirap, natatakot po tayong hindi makakain, natatakot po tayo. Maraming bagay na po tayong kinatakutan. At dahil tayo po ay natatakot, naghirap na po yung ating kalooban. Yan na po yung paghihirap na po ng kalooban. Naghirap na yung ating kalooban, balisa ka na, alam hanggang sa isang araw, darating na po yung kamatayan. Ganon din po yung sa COVID na nakikita natin. May sintomas muna. Ano po yung sintomas yan? Lalagnatin ka, ano pa, uubuhin ka, ano pa. Marami po silang sinasabing sintomas. Dito po mga kapatid, no? Yung kasalanan po nagsimula po sa isa, naisalin hanggang sa nakarating po sa atin ngayon. Po. At ang katibayan po na tayo po ay makasalanan, unang-una nga po, takot. Nagkaroon tayo ng takot, nagkaroon tayo ng pag-aalala, nagkaroon tayo ng pagkabahala, at naganap na po yung paghihirap ng ating kalooban, paghihirap ng katawan, para ka makakain, kailangan ka gumawa ng ganito, para ka ganyan. So, yan po yung mga kaganapan, at yan po yung sintomas na tayo po ay pumaparoon doon sa kamatayan na sinasabi ng ating Panginoon. So, hindi po yung nung kinagat nila to, nung kinain, namatay sila kaagad, hindi po ganon. So, ganon din po sa atin ngayon, hindi po yung namatay tayo kaagad. Meron tayong takot sa ating mga sarili, kaya yun po yung sintomas na tayo talaga ay makasalanan at isang araw tayo po ay haharap sa kamatayan. Ganon din po yung COVID. Pagka nagkaroon ka na ng sintomas ng COVID, isang araw, aabot ka na din sa kamatayan na sinasabi doon. Pero, ganun pa man, ang ating pong gobyerno sa COVID, ginawa po nila ang lahat ng pamamaraan. No? Mga pamamaraan po dyan, ayan, mayroon po tayong mga frontliner. No? Meron po tayong mga nagsasagawa ng kaligtasan. Ang ating pong Panginoon ganun din. Ang Diyos po ganun din. Nung ang pandemic po, ng kasalanan, ng kamatayan ay dumako na sa lahat ng tao, ang Diyos din po ay gumawa din po ng paraan. Nagkaroon din po siya ng mga frontliner. Nandiyan po yung mga propeta, nagpadala po siya ng mga propeta na frontliner na kung saan ay maghahatid ng kaligtasan. Yung mga frontliner po natin, naghahatid po yan ng kaligtasan. No? Gumagawa po yan ng paraan, paano tayo maligtas, gumagawa po ng paraan yan, paano tayo maproteksyonan, no, sa COVID. So, ganun din po yung ating mga propeta. Ang Diyos po, nagpadala siya ng propeta para maproteksyonan po tayo. No? Maihiwalay po tayo. Nagkaroon po ng mga tahanan na kung saan ay pwede tayong mag-stay. Yan po yung mga iglesia, no?
Yan po yung mga iglesia, yung mga kubol, yung mga naghahatid po ng salita ng Diyos, tumitipon. Po. So, meron din po mga frontliner. Andiyan po yung mga propeta, andiyan po yung mga apostol. Hanggang sa, para po tayo ay makamit po natin yung minimiki ng Diyos na ang bawat sa atin ay maligtas. So kung meron pong frontliner ngayon, ang Panginoon din po ay nagpadala din ng frontliner para naman po spiritually, maligtas po tayo doon sa kamatayan spiritual. Po. So, meron pong mga pag-aaral, meron pong mga pag-aaral na ginawa ang ating science, ang ating mga doktor. Meron po silang pag-aaral na kanila pong natuklasan na itong mga survivor, yung nakaka-survive sa COVID, yung kanilang dugo ay maaaring makapagligtas. Yung kanilang dugo ay maaaring makapagligtas noong mga tinamaan din ng COVID. So yung dugo po nun, so nakasurvive ka, kagaya po halimbawa ni Pisa Calzado, kilala po natin yan dito sa Pilipinas, no? Isang celebrity, no? Siya ay nakaligtas. At ang sinasabi, siya ay magdodonate ng dugo, no? Para doon sa mga tinamaan din ng COVID, no? Maligtas din. Sa banal na kasulatan is the same din po, no? Ang tangi lang po makapagliligtas sa atin, no, makakapagligtas sa atin sa kamatayan, makakapagbigay sa atin ng buhay, no? Yung dugo po ng ating Panginoon na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Yung kanya pong dugo, no? Kung paano po natuklasan ng science na yung dugo, no, ay makakapagligtas. Sa spiritual po, sa banal na kasulatan, the same din po. Yung dugo ng ating Panginoon, po, yung dugo ng ating Panginoon ay isa, no, sa mga pinakamabisang paraan tapang tayo po ay galing sa kasalanan, nahugasan ng kanyang dugo, no? Na-cover ng kanyang dugo, nadaluyan ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang bawat madadaluyan po ng kanyang dugo po, ay magkakamit ng kaligtasan. So kung natuklasan man po yun ng science, po, sa banal na kasulatan po, matagal na po itong tinuklas. Matagal na po itong ginawa ng ating Panginoon. Ang tangi lamang pong makapagliligtas sa atin sa kasalanan ay yung kanyang dugo. Yung dugo po na ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, no, wala na po tayong ibang magagawa pa sa ngayon. No? Kung ang gobyerno po natin ay ginagawa nila yung pinaka-the best na pamamaraan para tayo ay masalba. No? Ang atin po din Panginoon ay gumagawa din po ng mga pamamaraan at nagawa na niya. Nagawa na niya doon sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang dugo lamang ang tanging makapagliligtas, no, sa atin. Wala na po tayong ibang magagawa kundi po doon sa tayo po ay lumapit sa Panginoon sa Kristo, no? Tayo po ay pa-covered ng kanyang dugo. Isa na lamang po yung aking babasahin po. Ito po mga kapatid, galing po sa kamatayan upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay po na walang hanggan mga kapatid ay hindi po natin matatagpuan sa kanino man. Ulitin ko po, ang buhay po, no, ang buhay na walang hanggan ay hindi po natin makikita sa kanino man. Ito po ay sa pamamagitan lamang po ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Basahin po natin yung yung aklat po ng Juan, ng Kapitulo 6. Ganito po yung tugon ni Apostol Pedro. Ang nangyari po kasi dito, maraming naging tagasunod si Jesus Christ noong kanyang panahon siya ay nangangaral. Po. Noong bandang huli po, no, sino po yung sumisigaw sa kanya ng Hosana, Hosana, yun din po yung sumigaw ng crucify, crucify. Pero bago, nung tumalikod na po yung marami, natira na po yung mga alagad niya, yung 12 apostoles. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga frontliner din. No, nandiyan po yung mga propeta, nandiyan po yung mga
yung apostoles ng ating Panginoon. Andyan po ngayon yung mga pastor, yung mga simbahan, mga frontliner po, ganyan po. Ay, nung tumalikod na po, tinanong ng Panginoon yung 12 alagad. Po. Kasi wala na tumalikod na So natira yung 12 alagad. Ganito po yung ating mabasa. Sabi po dito ganito. John chapter 6, verse 65 siguro simulan ko para medyo maganda, no? 65 ba? Tingnan nga natin. Ganito po. 66 na lang po. Mula rooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo'y gusto rin ba ninyong umalis? 66, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay buhay ng walang hanggan. Ibig sabihin, sabi ng mga apostol, saan pa tayo pupunta? Mga kapatid, pagkatapos po ng COVID, tandaan niyo po, sa bansang Pilipinas po, makita po natin ang dami ng mga dumaan. Meron tayong Undoy, meron tayong Yolanda, ano pa yan? Meron pa tayong, ito na nga ngayon yung COVID, marami pa tayong daraanan. Pero sa kabila po ng lahat, tandaan po natin, hanggat meron pong sumusunod at nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Hanggat andyan yung kanyang pangako. Aalalahanin po niya yan. At ang kanya pong mga aalalahanin ay yung mga nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. May istorya nga mga kapatid, may istorya po ganito. Sabi nga meron daw kung naalala niyo yung kwento ng mabuting Samaritano, hinugasan niya yung tapos ilagay niya doon, ang sabi niya, alagaan mo yan at ako ay babalik para kunin yan sa iyo. At kung ano man ang mga pagkukulang, babayaran kita. Sa mga kapatid, tayo po ay nilinis ng dugo ng ating Panginoon. At dahil po doon sa kanyang paglilinis atin, anuman pong sakuna, tandaan niyo po, anuman pong sakuna, matatapos po yan. At ang sabi po dito, sabi po ng anghel doon kay Lalot, iligtas niyo ang inyong mga sarili. Bakit kinakailangan po natin iligtas ang ating mga sarili? Bakit po kinakailangan maligtas? Kasi kapag meron pong naligtas, after po ng lahat ng sakuna, pwede po tayo uling magsimula. Paano ka pa makakapagsimula kung hindi ka maliligtas? So mga kapatid, wala na po tayong ibang pwedeng asahan pa. Sa maraming mga bagay pa na magaganap, samantalang tayo ay nasa mundong ibabaw na ito. Sa maraming bagay na magaganap, isa lamang po ang tangi natin pwedeng panghawakan. Isa lamang po ang tangi natin pwedeng magawa. Ang tumiwala at magtiwala at huwag humiwalay sa ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa ang mensaheng ito ay nakapagbigay ng kaunting pagninilay-nilay sa bawat isa sa atin. At kung kayo man po ay pinagpala ng Panginoon sa mensaheng ito, pwede po tayong lumapit sa Diyos, pwede po tayong dumalangin sa Panginoon. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mensahe, Diyos. Nawa, Panginoon, paano po Diyos inaalala ang iyong pangako. Narito po, Panginoon, ang iyong mga anak, patuloy mo pong alalahanin na mabigyan ang bawat isa sa amin ng proteksyon tungo sa iyong kalwalhatian. Ito po, Panginoon, ang patuloy namin sa talangin, sa dakilang pangalan sa pangalan ng Jesus. So, muli po, magandang araw, pinagpalang araw sa ating lahat.